Ramdam pa rin po ang matinding epekto ng masamang panahon sa Davao Region. Libo-libong residente na ang inilika sa ilang probinsya roon. Balitang hatid ni Jandy Esteban ng GMA Regional TV 1, Mindanao. Winasak ng malakas na hampas ng tubig mula sa ilog ang malaking bahagi ng kalsadang ito sa Barangay La Union, San Isidro, Davao Oriental. Sa kalsadang ito ay patungo sana sa Mount Hamiguitan Museum ng probinsya. Personal itong ininspeksyon ni Davao Oriental Governor Nino Uy. Nagtungo rin siya sa tulay na peligroso ng daanan dahil may mga pagguho na sa lupang kinatatayuan nito. Sa Mati City, Davao Oriental, pinagtulungan ng mga residente na maiahon ang nakulog na motorsiklo sa creek na ito. Hindi raw nakita ng rider na si Juni Moreno na padiretso na pala siya sa creek dahil wala raw nakalagay na early warning device at wala ring ilaw sa lugar. Nagtamo siya ng minor injury. Under construction pa ang maliit na tulay na ito pero unti-unti nang kinakain ng tubig ang lupa kaya pinangangambahang masira na ito bago pa man matapos. Nanawagan ng tulong mula sa national government si Governor Nino Uy para sa pagsasaayos ng mga nasirang tulay at kalsada. Medyo hindi talaga kakayanin sa funds natin. And this is going to Mount Hamiguitan museum natin. So when in fact we're planning sana to reopen our eco park dito, hindi na siya passable. So we need to maybe request from the Department of Tourism para ma-restore natin or ma-reconstruct natin ang roads. Ayon sa Office of the Civil Defense 11, mahigit 1,300 na pamilya ang apektado ng baha sa Davao Oriental dahil sa trough ng low pressure area sa labas ng PAR. As of now, maraming mga unpassable roads, may mga additional bridges na naputol. Isa din yan sa nagpapahirap sa amin, especially sa pagdala ng mga relief. Sa Davao de Oro, 3 kabilang ang isang babaeng 12 anyos ang patay matapos matabunan ng gumuhong lupa sa bayan ng Maragusan. Patuloy ang paghahanap sa isa pang lalaki. Marami ring taga Davao City ang pinalikas dahil sa pagbaha, bunsod ng pag-apaw ng Davao River. Magsiri nagkaduhang, bakwit agad mi. Muna ang mong ipaapo. So, nakabalo na gid mo sa proseso? Oo, kay balo na. May di para sa una nga, magulat pa mi sa tao nga inana, magbakwit. Sa Barangay Maa, abot leeg pa ang baha bandang madaling araw. Ayon sa CDRRMO, mahigit 8,000 individual ang inilikas mula sa 15 barangay sa lungsod. Namerwisyo rin ang baha sa Davao del Norte, gaya sa bayan ng Carmen. Sa bayan ng Kapalong, gumamit na ng floater ang ilang residente. Sa bayan ng Santo Tomas, napinsala ng baha ang mga gamit sa loob ng isang paaralan. May kinailangan ding i-rescue sa Panabo City. Bunsod ng malawakang pagbaha, isinailalim na sa state of calamity ang lungsod. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Jandy Esteban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dagdag kalbaryo na naman sa mga residente sa Davao Oriental at Davao City ang muling pagbuhos ng ulan. Dagdag detalye tayo sa ulat on the spot ni Jandy Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Jandy? Yes, Rafi, patuloy pa rin ang pagulan dito sa Davao Oriental kaya dumarami rin yung mga naitatalang landslide lalo na sa mga kalsada at dumarami rin yung mga nasisirang tulay. Malaking bahagi ng lupa ang gumuho sa kalsada sa Barangay Tagabakid, Mati City, Davao Oriental. Kaya ang ilang mga stranded ay naglakad na lang upang makalusot lalo na yung mga may sakit na papuntang ospital upang magpa-check up. Sa Davao City, lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa syudad matapos bumuhos na naman ang ulan kagabi. Ang mga residente ng Barangay Tigato na bumalik sa kanilang mga bahay kahapon ay nagsilikas uli dahil tumataas ulit ang baha sa kanilang lugar mula sa Davao River. Ilan sa mga residente, 2 araw ng pansamantalang nanatili sa gilid ng kalsada sa halip na makipagsiksikan sa evacuation center. Ayon sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, walang naitalang casualty sa pagbaha sa Davao City.
Nakakaranas pa rin ng makulimlim na panahon ang lungsod ngayong umaga. Patuloy pa rin na minomonitor ang level ng baha sa Davao River. Yung patungkol naman sa landslide, Rafi, sa Tagabakid dito sa Mati City, tansya ng nakausap natin na foreman ay baka raw aabot pa ng 2 araw yung kanilang clearing operations. Kaya nagpapahirap din sa kanila, Rafi, yung patuloy na pag-ulan at may mga gumuguho pa ring mga lupa. Rafi. Maraming salamat sa iyo, Jandy Esteban ng GMA Regional TV 1, Mindanao. Inuulan pa rin ng husto ang ilang bahagi ng Mindanao. Ayon po sa Pag-asa, nakataas ngayon ang rainfall advisory sa Sulu at Tawi-Tawi. Asahan ng heavy rain sa mga nasabing lugar na magtatagal hanggang 12:40 ngayong pong tanghali. Trough ng low pressure area ang nagpapaulan sa Mindanao. Huling namataan ang nasabing LPA 310 kilometers timog ng Zamboanga City. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.